Okay, magandang buhay. Mapagpalang umaga sa inyo lahat. Ito yung yung debosyon ni San Benito. Bago kayo magsisimula, ito muna ang gagawin nyo para mapagana nyo yung kay San Benito. Ayan, nakalagay maikling debosyon sa medalya, panyo o talisman, anting-anting o medalyon, mga ganyan o mutya. Ayan Ito po yung gagawin ninyo. Ayan di ba? Ayan, napaka-importante isang ama namin. Isa lang ama namin, okay na yun. Sunod nyo na yung Padre Retro Satana Jesus Egosum, 3 beses. Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi Miserere Nobis, 2 beses. At yung Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi Dona Nobis, Pacem. Ayun, Ios in obito nuestro presencia muñamor, inum zoom suhitum salvame, ha. Jesucristo en la cruz, es quam semper adoro Jesucristo en la cruz, suambit pecabit Jesucristo en la cruz, Santa Maria Jesusalem, Jesucristo en la cruz Domine mecum, Cristo Jesus, Sancte Pater Benedicti, Cristo Jesus sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, Padre Retro Satana, non quan suadi mihi bana, sot malakilibas, ipse binina bibas. Yan. Ito naman pa yung yung bibas per Jesum Christum Dominum Nostrum. Ayan may susi po yan. Ayan yung inum suum suhitum salvame Jesus. Tapos ito na po yung sa oras ng kagipitan. Ayan. Gamitin nyo po yan sa kapahamakan, kapanganiban. Ayan ang susi na lamang ang ulit-ulitin na sasambitin upang malagpasan lahat ng pagsubok. Ito po yun na binabanggit. Ayan. Ano po? Ngayon, ito yung maikling kasaysayan ni San Benito. Si San Benito na pinagpala ng Diyos na kanyang mga grasya at gayon din ang kanyang pangalan ay isang patriarka sa kanlurang monasteryo at tagapagtatag ng isang orden nagtataglay ng kanyang pangalan. Siya ay isinilang sa Norcia, Italy noong 480 AD at namatay noong 547 AD. Kung papaano dinakila ang krus ng Panginoong Hesukristo bilang layunin ng debosyon ng mga unang Kristiyano at gayon din para kay San Benito, ang debisyong ito ay sa mahal na krus, ang palatandaan ng ating katubusan ang nagbibigay daan. Nung simula sa medalya ni San Benito, sapagkat ang debosyon sa palatanda ng ating kaligtasan ginagamit ng santo ang tanda ng krus upang makagawa ng mga milagro at upang mapaglabanan ang mga demonyo at ang mga panunukso sa makatuwid mula pa sa mga unang siglo. Pagkamatay niya, ikinilanan na siyang nagtagapagtaglay ng krus ni Kristo at ng banal na tuntunin. Kahimat ang debosyon sa krus ay kay San Benito at palaging itinatampok ng orden ng Benedictine. Kaya ang mga medalya ni San Benito na ilalim na isang uri ay kinikilala na simula pa lamang ng kalagitnaan ng mga taon. Gayon man, noong taong 1647 sa monasteryo ng Metin, Bavaria ay may natuklas ang kasulatan ng taong 1415 na nagpapaliwanag sa kahulugan ng mga titik sa medalya na nalimutan na sa nagdaang mga taon. Ang kasulatang iyon ay nagtataglay ng sagisag, labanang, larawang kumakatawan kay San Benito na may hawak na krus sa isang kamay at sa kabila na may parang isang bandila na lukot na papel sa krus. At papel ay nakasulat ng buong buo ang kahulugan ng mga titik sa nakasulat sa medalya. Ang pagkatuklas sa gisag larawan at anumang mga talata ay nagsisilbing bagong pampasiglo pangganyak sa higit na maalab na gayon din kay San Benito. Bilang tanda ng dalawang debosyon, ang mga ito ay pinamamahagi sa mga tao. Ang marami ay pambihirang pagpapala o tulong na natamo sa pamamagitan ng banal na paggamit niyon ay nagpalaganap sa malawakang pagkalat
noon sa lahat ng sulok ng Europa. Sa wakas, noong 1741, si San Benedict 14 ay napakilos na ipinamalas ng Diyos sa pamamagitan ng medalya at formal na pinagtibay yon at sinang-ayunan ng pinagyaman sa pamamagitan ng maraming indulhensya at sa kasalukuyan ay may dalawa tayong uri ng medalya. Ang una ay yung inilarawan at pinagtibay ni Pope Benedict 14 na natatagpuan sa iba't ibang hugis at kilala sa tuguriang karaniwang medalya. Ang dalawa ay yaong natawag na Jubilee or Centenary Medal na ginawa noong 1880 bilang pag-alala sa ika-1400 karawan ni San Benedict noong 1877 ay pinagtibay at sinang-ayunan ni Papa Pius 9 ang disenyo at dibuho ng bagong medalyang ito. Gayon din, dinagdagan din niya ito ng maraming indulhensya ng iba yung kahigpitan sa pinagkakaloob na mga uri ito ng medalya ng karawan. Jubilee Medal na pinagawa sa kapangyarihan o utos ng Arkawe ng Monte Cassino ay may karapatan sa mga natatanging indulhensya. Mga indulhensya, bukod sa pagtataglay ng medalya ay may kailangan pang gawin tulad ng pagkukumpisal, pagkomunyon at pagdalaw sa mga simbahan ay pinag-uutos. Ang Jubilee Medal ni San Benito ay may larawan sa isang mukha ng banal na patriarka na may hawak sa isang kamay ng cross at sa kabila naman ay banal na tuntunin, Holy Rule. Sa kabila nito ay makikita ang cross na may nakasulat sa mga titik at din nakapaligid nito ay mga titik na iyon sa katunayan ay mga maikling panalangin na palagi sinasambit ni San Benito. Ang mga titik sa mga anggulo ng cross, CSPB, Cross Antipatris Benedicti, ayan, ang cross ng banal ng Amang Benito sa patayong bahagi ng cross, ayan, no? CSSML, Crux Sacras et Milux, ayan, no? Maging sulok ang banal na cross. Sa pahalang na bahagi ng cross, ayan, no? NDSMD, non Dracosit Mihidux, ayan. Ayan, huwag sanang dragon ang pumatdumay sa akin. Sa paligid ay makikita sa medalyon ni San Benito ay ang pang-apat to, ha, BRSN, ibig sabihin niyan Body Retro Satana non quam suadim hibana sunt malaki libas ipse binina bibas. Ito yan, Body Retro Satana, yun, suades mihibana, hanggang dito yan, suades mihibana, ito yan, lumayas ka Satanas, huwag mo akong payuhan ng mga palalong bagay. Ayan, 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 hanggang ano yan, sa bana, ayan. Yung sunt malaki libas, dito yan. Sunt malaki libas, ipse binina bibas, ang tasang inaalok mo sa akin ay masama. Ikaw ang uwinom ng laso na yan. Ayun, yun. Ipse binina bibas, ayan. Ayan, Body Retro Satana, ang malaki libas, ipse binina bibas, ayan. Ang mga salitang ito, ang mga kasing kahulugan nito ang maaaring ginamit ni San Benito noong gumagawa siya ng tanda ng cross laban sa demonyo at iba pang tukso nito. At sa itaas ng cross makikita ang salitang Pax. Ayan po, kapayapaan. Nang sa medalyon San Benito, sa pinakasalawakay ng garden ng Benedictine, nagpapahayag ng biyaya na idinudulot sa medalya. Sinasambit nito sa gawing kanan at ni San Benito ay ang kamandag ng tasa, poison cup na parang ginulo ng tanda ng cross na ginawa ng santo. Sa ibabaw nito sa gawing kaliwa ay may raben na nasa anyong lilipad ang isang makamandag na tinapay na ipinadala ng banal na patriarka.
Sa itaas ng Raben at ng tasa ay mabasa ang sulat na Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz ng mahal na Amang Benito, San Benito. Sa paligid ng gilid ay ang mga salitang Eius obito nuestro presencia munyamur. Iyan yung nasa unahan natin na binasa kanina. Sa oras ng aming kamatayan, naway ipagtanggol kami ng kanyang pagdalo. Sa gawing babasa ang X Monte Cassino. Ayan o. Ang Abi ng Monte Cassino, 1880. So hanggang dito muna tayo. At ito muna nga natin dahil ito ay yung mga novena prayer ni San Benedict. So dito muna tayo at tapos na tayo at yun sana ay makatulong ito sa munting kasaysayan pa ni San Benito pag natapos natin ang pag-upload ng mga na ginawang himala, panggagamot at pagdepensa. Lahat ni San Benito ay nandito po sa libro nito. Kaya kayo po ay naasahan ko po na salamat na tangkilikin po ang ating YouTube channel na makakatulong po sa inyo ng malaki. Ito ay para po sa mga lahat ng mga maligno, engkanto, aswang, mga demonyo. Ito po yan. Pero dito po ay iba po ito. Dito lang parang di tayo malito. Ito lang po muna at ito is saka natin to titirahin po itong nobena ni sa dasal ni St. Benedict. So yun lamang po at maraming salamat sa inyo lahat yan. At shout out po muli sa ating mga viewers at mga subscribers. At ako'y nag-upload po ngayon para sa aking ito po tayo. At yan po. Sana po yan po, sa mga, alam ko po marami kayo, lahat po na yung comment po nyo dyan sa ating YouTube channel ay nababasa ko po, no? So, tuloy lang po ang message. At ako po nagpapasalamat na marami sa inyo kahit paano tinatangkilik nyo pa rin. Mag-4 na taon na po ang aking GIUFCI Team Lagalag, ang Haring Bato at Bakal sa December 2024. 4 years na po. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat.